Brandon, where are you? Pagalit na sigaw ni Marlene sa kanyang kausap sa cellphone. Hello? Wait, call me later, Marlene. I'm busy with my partner. Pinindot agad ni Marlene ang end button ng kanyang cellphone. Naiinis siya sa lalaki. Alam niya na may ginagawa itong milagro. Nakakainis. Nakalimutan na ba niya ngayon namin itutuloy ang plano namin? Nung nakaraan kasi hindi natuloy ang plano nila dahil nalasing ito. Hindi ito nakapunta sa mall kung saan sila dapat magkikita. Maya-maya pa nag-ring ang kanyang cellphone at si Brandon ang tumatawag. Nakalimutan mo ba ha? Sigaw niya pagkasagot nito. Ano ba, Marlene? Anong oras na? It's almost 12 a.m. Wrong timing ka naman eh. Kainis? Nakalimutan mo nga. Di ba ngayon natin gagawin ang plano natin? Fine. Ngayon na ba? Kanina pa dapat. Bilisan mo na. Inis na siya kay Brandon dahil ito ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang dating plano niya. Kaya pinalitan niya ang kanyang plano ngayon. Sa kabilang banda, naiinis naman si Brandon dahil inistorbo ni Marlene ang kaligayahan niya. Kasama niya ang bago niyang babae. Modelo niya ito sa kanyang paintings. Kaya nakakapiling niya ito. Dahil nagkakaroon ng gusto sa kanyang mga modelo na kanyang ipinipinta. That's why he loved painting girls. Oh Brandon, bakit nagbibihis ka na? Saan ka pupunta? Tanong sa kanya ng modelo niya. I'm sorry Abby, I have to go. He kissed her lips. Isang sampal na malakas naman ang bumakat sa pagmumukha niya. What? I'm not Abby. I'm Lisa. Ay, isang sakit nun ha? Sorry Lisa, but I have to go. Tumakbo na siya pagkatapos niyang magbihis. Bago pa siya masampal na naman ni Lisa dahil sa inis nito sa kanya. Nag-drive si Brandon papunta sa White Mansion. This is the plan. Makikipagkita siya kay Isabel sa tapat mismo ng bahay ni Lucas. Magkukunwari siyang may malaking problema para lumabas ito. Upang kuhanan sila ng pictures ni Marlene. Pagdating niya sa White Mansion, nakita na niya sa gilid ang kotse ni Marlene. Mukhang kanina pa ito nandoon. Tinawagan niya si Marlene. Hello, I'm here. Ano ba, Brandon? Pakatulog na si Isabel anong oras na? I'll try to call her. Bilisan mo! Ngayon nila plinano ang balak nila dahil nasa international business meeting si Lucas for 2 days sa Singapore. Kaya mag-isa lang si Isabel sa loob ng kwarto ng mga ito ngayong gabi. He is now calling Isabel. Sana ay gising pa ito. Gusto niya din masilayan na magandang mukha ng dalaga. Brandon, bakit ka napatawag sa ganitong oras? Halatang kakagising pa lang ni Isabel na sagutin nito ang kanyang tawag. Isabel, help me please. Nag-iyak-iyakan si Brandon. Ginawa niya lahat para magmukhang malungkot ang kanyang boses. Umiiyak ka? Bakit Brandon? Anong nangyari sa'yo? I was diagnosed. Nakagat niya ang kanyang labi upang pigilang matawa sa sarili niyang kalokohan. Ano? Anong pinagsasabi mo, Brandon? Halata sa boses ni Isabel na nag-aalala ito sa kanya. I have lung cancer. Please, help me. Wala akong masabihang ibang tao. Nandito ako ngayon sa gate ng White Mansion. Hihintayin kita bilang isang mabuting kaibigan ko. Sana tulungan mo ako sa pinagdadaanan ko. Please. Nag-iyak-iyakan siya para mas convincing. Oh my God. Sige, wait mo ako dyan. May pagmamadali sa boses nito at binabana nito ang cellphone. Napangiti naman si Brandon dahil parang kinilig siya na nag-aalala si Isabel para sa kanya. Maya-maya pa lumabas ng white gate si Isabel. Naka-bathrobe lang ito ng kulay puti. Nakita niyang nakikipag-usap ito saglit sa bodyguard bago ito tuluyang lumapit sa kanya. Brandon! Patakbo itong lumapit sa kanya. Nasisiguro niyang kinukuhanan na sila ngayon ng video ni Marlene. At napakadaming kuha na nito sa kanilang dalawa. Para silang magkasintahan na sabik makita ang isa't isa. Pero ang katunayan nag-aalala lang si Isabel para sa kalusugan ng lalaki. Brandon, okay lang yan. Hindi na nagulat si Brandon nang yakapin siya ni Isabel dahil sa awa. Isabel, salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto ko pa mabuhay ng matagal. Pag-arte pa ni Brandon.
Napaiyak din si Isabel habang awang-awa sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang muka upang punasan ang luha niya. She's so kind. Ganito pala ang gagawin niya sa akin kapag nagkasakit ako. Just pray, Brandon. Tutulungan ka ng Diyos. Trust God. Napapaiyak ito at nung niyakap niya si Isabel hindi naman ito tumanggi. Hinagod pa nito ang kanyang likod. Thank you, Isabel. Wala kasi akong ibang malapitan. Para akong mababaliw nang malaman kong may cancer ako. Lahat ng bagay may dahilan, Brandon. Salamat, Isabel. Sana walang ibang tao makakaalam nito lalo na si Lucas. Baka sabihin niya sa magulang ko natatakot ako. Baka may mangyaring masama sa parents ko. May sakit kasi sa puso ang dad ko. Kaya ayaw kong malaman niyang may sakit ako. Pinagbutihan niya palalo ang pag-iyak para maawa ang dalaga lalo sa kanya. Lumuhod pa siya sa harapan nito. Agad naman siyang niyakap ni Isabel. Brandon, ano ka ba? Kaya mo yan. Makakaasa ka na wala akong pagsasabihan kahit sino. Kahit si Lucas pa yan. Irerespeto kong desisyon mo. At ikaw na lang ang bahalang magsabi sa kanila. Umiiyak din si Isabel habang pinapagaan ang kalooban ng binata. Salamat, Isabel. Sana manatili kang kaibigan ko sa mga huling sandali ko sa mundong ito. Makakaasa ka, Brandon, at ipagdarasal kita palagi. Sige na, pumasok ka na sa bahay niyo ni Lucas. Uuwi na ako. Medyo nahimasmasan na ako. Salamat sa pagdamay mo sa akin. Muli ay niyakap niya si Isabel at hinalikan niya ito sa noo. Hindi naman ito pumalag dahil siguro naaawa ito sa kanya. Nginitian siya ng dalaga. Sige, ingat ka, Brandon. Huwag ka nang malungkot. Magdasal ka lang. Kinaway pa ni Isabel ang kamay bago ito bumalik sa loob ng White House. Sobrang lapad naman ng ngiti ni Marlene dahil nakuhanan niya ng video lahat ng mga naganap. Lalong-lalo na ang pagyayakapan ni Isabel at ni Brandon. At yung paghalik ni Brandon sa noon ni Isabel. Tinawagan niya agad si Brandon nang makita niya sumakay na ito sa kotse nito. Bravo, Brandon! Good job! Masaya na wika ni Marlene. May bayad yun. Napataas naman ang kilay ng babae sa sinabi ni Brandon. Akala ko ba nagkasundo na tayo? Napakunot ang kanyang noo. Gusto kong may mangyari sa atin tonight dahil binulabog mo ako kanina. Malokong tumawa si Brandon. Tumawa nang hindi agad siya nakasagot sa sinabi nito. No way! Are you out of your mind? Sigaw ni Marlene sa loob ng kotse niya bago siya nagmamadaling mag-drive palayo. Natawa lang ang binata. Kapag hindi ka pumayag sa gusto ko, hindi ko na itutuloy ang plano natin. Gusto mo ba yun? Kainis ka, Brandon. I'll be waiting for you in my condo. I'm serious, babe. Then he hung up. Napakawalang puso mo, Brandon. Akala ko pa naman libre lang ang serbisyo mo. Fine, yun lang pala eh. Basta para kay Lucas lahat gagawin ko. Wika niya sa sarili. Ilang sandali pa ay nakarating na si Marlene sa kondo ni Brandon. Brandon? Tawag niya sa pangalan nito nang makapasok siya sa kondo nito. Bukas kasi ang pinto ng kondo nito kaya dire-diretso na siyang pumasok sa loob. Brandon! Narinig niyang nasa loob ito ng shower room. Mukhang nag-shower pang lalaking yun. Kaya mo yan, Marlene. Tutal may karanasan ka na kaya wala nang mawawala sa'yo. Biglang bumukas ang pinto ng shower room. At lumabas dun si Brandon na wala nang suot kahit ano. So, are you gonna stand there? Tanong nito sa kanya. Ngayon lang to, Brandon. Isa-isa niyang inalis ang kanyang damit. You're so beautiful. Mukhang nagugustuhan naman ni Brandon ang nakikita sa katawan niya. Lumapit si Brandon sa kanya pagkatapos ay agad hinalikan siya sa kanyang mga labi. Hindi maintindihan ni Marlene ang naramdaman niya na maglapat ang mga labi nila. Parang may init na gumapang sa katawan niya. Kusa naman siyang tumugon sa halik ng binata. Bawat haplos niya ay tila nagpapainit sa kanilang dalawa. Buong maghapong hinihintay ni Isabel ang pagdating ni Lucas sa mansyon. Ngunit mag-aalas 12 na ng gabi ay hindi pa din ito dumarating. Wala man lang itong text o tawag sa kanya, kaya nag-aalala siya. Ang huling tawag nito sa kanya kaninang umaga pa. Sabi pa nito nakarating na ito sa Philippines, NAIA Terminal 3.
At excited na itong makita siyang muli. Ngunit bakit hanggang ngayon wala pa ang binata? Honey, san ka na ba? Sobrang pag-aalala na ang nararamdaman ni Isabel. Hindi siya mapakali sa kanyang inuupuan. Nandito kasi siya sa living room ng White Mansion at hinihintay ang pag-uwi ni Lucas. Madaming beses na niya itong tinawagan ngunit nire-reject nito ang bawat tawag niya. Hindi niya din maiwasang magtampo dahil hindi man lang nito naisip na nag-aalala siya. Napatingin siya nang bumukas ang high-tech na pintuan ng living room. It was made of glass, kaya kitang-kita kung sino ang tao sa loob ng living room. Natuwa siya nang makitang si Lucas na iyon. Honey, bakit ngayon ka lang? Napatakbo si Isabel kay Lucas upang yakapin ito. Sobrang miss na niya ang binata. Kahit 2 araw pa lang silang hindi nagkikita. Nagtaka si Isabel nang hindi ito kumibo. Hindi din siya nito niyakap. Parang hindi siya nito na-miss man lang. I'm tired. Matutulog na ako. Malamig ang boses nito na parang nakakatakot. Tinanggal nito ang pagkakayakap niya at tumalikod na ito palayo sa kanya. Pakiramdam ni Isabel may nangyaring hindi maganda o may nagawa siyang mali. Honey? Okay ka lang ba? Hindi maintindihan ni Isabel ang kanyang nararamdaman. She can feel the pain in her heart, but she also feel worried at the same time. Anong nangyari sa kanya? Humarap si Lucas sa kanya with blank expression in his handsome face. Madilim sa loob ng living room at halos sinag lang ng buwan ang tanging nagsisilbing liwanag sa loob ng kwartong ito. Ngunit napansin niyang namumulang mata ni Lucas at namumugto ito. Nahalata niyang kagagaling lang nito sa pag-iyak. Napatakbo siya palapit kay Lucas at hinaplos ang mukha nito. Oh my, honey, what happened? Bakit namumugto ang mata mo? Punong-puno ng pag-aalala ang puso ni Isabel dahil sa nakikita niya sa mukha ng binata. Halatang may pinagdadaanan ito. Inalis nito ang kanyang kamay sa mukha nito at tinitigan siya. Huminga ito ng malalim bago sinabi ang mga salitang hindi niya inaasahan. Let's break up. Namula ng hustong mata ni Lucas at para bang naiiyak ito. Namilog naman ang kanyang mata dahil sa sinabi nito. Anong nangyari? Bakit ito biglang-biglang makikipaghiwalay sa kanya? May nagawa ba siyang mali? Nalilito na wika ni Isabel sa sarili. Ano? Honey, anong sinabi mo? Halos hindi na siya makapagsalita ng maayos. Nanginig din ang kanyang tuhod. She can feel her body shaking. Ayaw niyang i-absorb ang sinabi ni Lucas. Pero malinaw na malinaw sa kanyang mga sinabi nito. Ayoko na. Sawa na ako sa'yo. Matigas nitong pagkakasabi sa kanya. Bago ito tumalikod at akmang aalis na. Niyakap niya si Lucas habang nakatalikod ito upang pigilan ito sa paglayo. No! Please, honey. Anong nangyari? Ganun na lang ba yon? Akala ko ba forever tayo? Naramdaman na lang ni Isabel na umiiyak na siya habang nakayakap sa likuran ng binata. Pakiramdam niya isa itong masamang panaginip. She is in pain. She wasn't prepared that this day will come. Let me go. Malamig pa sa yelong utos ni Lucas sa kanya. Hindi naman napansin ni Isabel na nahihirapan itong magsalita at para bang naiiyak ito. Honey, no! Please, huwag mong gawin sa akin to. Humahagulgol na siya sa likuran ni Lucas nang maramdaman niyang kinakalas na naman ito ang pagkakayakap niya. Mahal na mahal kita, Lucas. Please, parang awa mo na. Huwag mo naman akong iwan ng ganito. Pakiramdam ni Isabel ay mawawala na sa kanya si Lucas pagkatapos ng mga sandaling yon. Hindi ito kumibo kaya mas lalo siyang humagulgol ng iyak. Her heart is breaking into pieces. Lord, please, tulungan niyo po ako. Napadasal na siya habang hinihipitan niya pa ng hustong pagyakap sa likod ng binata. Pakiramdam niya ito na ang huling yakap niya sa taong mahal na mahal niya. Mahal na mahal kita, Lucas. I have someone new. Putol nito sa kanyang sinasabi. Bigla namang natigilan si Isabel sa narinig niyang sinabi ni Lucas. May ibang gusto ito? Unti-unting nawalan ng lakas si Isabel dahil sa mga sinabi ni Lucas. Unti-unti niyang tinanggal ang pagkakayakap niya rito. Anong sabi mo?
Basag niyang boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kwartong yon. Hindi ito kumibo. What did I do wrong? May nagawa ba akong mali? Tell me, why aren't I not good enough for you? Napaluhod si Isabel dahil wala nang lakas pati ang kanyang tuhod. Huminga ng malalim si Lucas. Nakatalikod pa din ito sa kanya. Tanging ang likuran lang nito ang kanyang nakikita. Lucas, please. Huwag ganito. Okay lang kahit makihati ako sa kanila. Huwag mo lang akong iwan. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon nito upang hindi ito umalis. Mukha siyang basura na binasura lamang nito. She can feel her heart is crashing. This heartache is unbearable. Naaawa din siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang ginagawa ngayon. Go home. I don't need you anymore. Lumakad na ito palabas ng living room. Habang lumalakad si Lucas palayo sa kanya, pakiramdam niya unti-unti na ding nawawala ang kanyang puso. Hindi niya akalain na ang taong minahal niya ay isang taong walang puso. Napahiga unti-unti si Isabel sa sahig habang humahagulgol siya. Pakiramdam niya buong puso niya ang dinurog nito. Akala niya pareho sila ng nararamdaman ni Lucas para sa isa't isa. Ngunit nagkamali siya. Lucas! Bakit mo nagawa sa akin to? Habang umiiyak siya ng walang humpay, pakiramdam niya namamanhid din ang kanyang puso. Akala ko ba iba ka sa lahat? Akala ko mahal mo din ako. Ang sakit magmahal ng walang kasiguraduhan. Kaya tuloy ganito ang nangyari sa akin. Hindi ko man lang muna nilinaw kung mahal niya din ba ako. Ang tanga ko. Nagpaloko ako sa kanya. 4 na maids ang mabilis na lumapit kay Isabel para tulungan siyang tumayo. Ma'am, tama na po yan. Hinagod-hagod nitong kanyang likuran habang humahagulgol siya ng iyak. Ate, pakikuha po lahat ng gamit ko sa kwarto. Uuwi na po ako. Labis-labis ang pagdadalamhati ng kanyang puso. I can feel all the butterflies have broken wings right now. She held her chest as if she can hold her heart to stop the pain. She can feel her heart was flayed, cheated, and badly broken. She only wants to cry and scream and let it all out. Dahil hindi niya alam kung paano ulit magsisimula. Awang-awa naman sa kanyang mga maids. Napapaiyak din ang mga ito habang niyayakap siya. Lucas! Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa labis na pagmamahal niya kay Lucas. Ngunit labis-labis din ang sakit na kanyang nararamdaman. Is this the end? Is this goodbye? The hardest goodbye is saying goodbye to the one you wish to spend your lifetime with. Alam niya pagkatapos ng gabing yon, kapag nakauwi na siya sa bahay niya, hindi siya susundan ng binata. And that's the painful part of loving Lucas Guerrero. He will not run after you. He just played her heart, soul and body. After realizing everything, napakasakit ng naramdaman ni Isabel ngayon. Iniwan siya sa ere ng walang malinaw na dahilan at kailangan niyang harapin ang bukas ng mag-isa. At dito na po natatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.